Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes sa Disyembre 2, tuig 2025. Sa angan sa inyong mga regular program hosts nga sila Malu Inocado Tabar o si Attorney John Destacamento, ako si Gia Navarro. Maguban-uban hangtod alas 9 sa buntag aron pagpakisayod sa mga naguna mga panghitabo diri sa tua, sa nasod ug sa kalibutan o paghisgot-hisgot sa mga mahinungdanong isyu nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Atong sugdan ni atong tulumanon pinagi sa atong weather report gikan sa Pagasa Mactan. Magpakisayo taon sa latest sa kahimtang sa panahon karon. Naka-standby na sa pikasinya si Sir Jomer Eclarino gikan sa Pagasa Visayas. May buntag Sir Jomer. Yes, again, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Padayon nakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa may habagatang bahin sa Mindanao, samtang kining northeast monsoon or amihan nakaapekto naman sa extreme northern Luzon. Samtang ang low pressure area natong gi-monitor, so naa pa sa gawas ng Philippine Area of Responsibility, naigilay una 1,290 kilometers diha sa may silangan sa Eastern Visayas. Sa atong latest na analysis, taas ang chance kini ma-develop na bagyo within 24 hours. So expected nato makasuludsad sa atong Philippine Area of Responsibility ug naay domestic name pohon na bagyong Wilma. Base sa atong tropical cyclone threat potential, expected mo cross ang bagyong Wilma pohon diri sa may Caraga, Visayas in Southern Luzon. So padayon ta mag-monitor sa latest update kining low pressure area and atong weather condition karong adlaw diri sa Cebu. Makasinati kita generally fair weather, gawas ini na mga patak-patak na pag-ulan o kini localized thunderstorms. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas, mga kadagatan malinawon nito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mosalop alas 5:20 sa hapon, ang dagat mutaob alas 9:03 sa buntag, muhunas alas 2:18 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:08 sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST Jomar Eclarino. Dahan kay salamat Sir Jomer Eclarino gikan sa Pagasa Mactan og may buntag sa ato mga kakaubanan nato diha gikan sa Pagasa Visayas. Karon nato ana nga sayron ang mga naguna mga balita karong adlaw gikan sa managlaing mantalaan sa lokal ug national. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, new formula, same old pork. Sa Sunstar Super Balita, na anod di Tino napalgan. Sa The Freeman, Byron files new case versus Pamela, this time over sea ambulance. Sa The Freeman Banat News, LPG ug butane niboto, caretakers sa bodega gituuhang nanigarilyo. Sa The Philippine Daily Inquirer, DILG turns to Pinoys abroad in co-manhunt. Sa The Manila Bulletin, Philippines to miss 2025 growth target. Sa The Philippine Star, House suspends Barsaga for 60 days. Og sa Tempo, surrender feeler.
two co-accused of Zaldico ready to yield according to CIDG. Magkato mga front pages sa mga mantalaan sa lokal o national. Sa ito pagbalik, ato ang asayra ng mga nag-una mga balita nga nahipos sa CCTN News Department. Sa mga pagbalik, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy o karon nato nga sutaon ang mga naguna mga balita nga nahipos sa CCTN News Department. Naguna sa ato mga balita karong buntaga, pipila ka mga dapit sa Lapu-Lapu City gibahaan human sa kusog nga bundak sa uwan kagahapon samtang adunay nasigpatan nga alimpos sa dakbayan o gipasabot sa pag-asa nga tungod lang kini sa nasinating severe thunderstorms. Ang kasayuran niyato di Crystal Joy Felerca. Nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga dapit sa dakbayan sa Lapu-Lapu human mibundak ang kusog nga uwan kaganihang buntag. Mato ni Jumer Iclarino, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga ang nasinating kusog nga uwan sa dakbayan sa Lapu-Lapu og silingang mga lugar tungod kini sa severe thunderstorms. Gani, sukad kaganihang alas 8 sa buntag hangtod sa alas 10 sa buntag, moabot na sa 114 mm ang gidaganon sa uwan nga ilang natala. Nga mo hinungdan sa daling pagbaha sa pipila ka mga dapit. Usa na niini ang Barangay Basak kung diin kaganihang alas 2 sa hapon, lawom paghihapon ang baha og maglisod pa sa paglabay ang nagkadaiyang mga sakyanan. Tungod usab sa pagbaha sa pipila ka mga lugar, huot nga dagan sa trapiko usab ang nasinati sa mga motorista sa Barangay Ibo, Buaya, Bangkal, Pahak ug ilabi ng gyud sa Barangay Basak. Samtang sa giluwatan nga pamahayag ni Mayor Cindy Chan, matud niyang aduna nay gipang deploy nga mga personnel sa mga gibahaan nga dapit ug aduna nay mga lakang nga gibuhat ang lokal nga kagamhanan aron nga daling mohubas ang baha. Tungod sa mong insidente, gipangayo sa mayor ang pagsabot sa katawhan ug nipasalig nga gibuhat na nila ang tanan pamaagi aron nga mabalik sa normal ang operasyon sa kadalanan.
Subay sa mong balita, aduna usab na sigpatan nga usa ka alimpos sa dakbayan. Matod ni Clarino nga mahitabo kini kung makasinati og severe thunderstorms. Actually naanay cumulo, technically tawag nato is cumulonimbus clouds diha gikan ang thunderstorms. Kining thunderstorms, ordinary thunderstorms, once na mahimo kining severe or intense thunderstorms, dili na musulod ang laing hazard such as kini mga tornado, buhawi or water spout. So kana is delikado gihapon kanang water spouts, that is diha sa may bodies of water, labi na if na ay mga water sport activities, na ay mga sasakyang pandagat na gagmay or kini mga naligo sa dagat is critical na siya. Hinuon mato ni Mayor Chan nga waray natalang kadaot tungod sa maong alimpos. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Police Regional Office 7 mipaybaw nga malinawon og hapsay ang pagsaulog sa Bonifacio Day niatong adlawng Domingo ug ang gipaygayon nga trillion peso march. Wala nun sila natala nga krimen gikan kadlawon hangtod nga natapos ang maong kalihukan. Ang kasayron nito di Arnold Bustamante. Gihulagway sa Police Regional Office Central Visayas nga hapsay malinawon ang gagahimong trillion peso march atol sa pagsaulog sa adlawng natawhan ni Gat Andres Bonifacio nga walay natala nga krimen ng kapulisan. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Pero 7 kakapin sa 2,000 ka mga police personnel ang ilang gipakatap aron masiguro nga mahimong malinawon og dili magubot ang gihimong march sa protesta sa nakalalayang sektor sa Katilingban nga gipangunahan sa Simbahang Katoliko sa Sugbo. Sa ilang bana-bana mabot lang sa 4,000 ngadto na sa 5,000 ang misalmot sa trillion peso march. Apan ang chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council nga si Dave Tumulak, base sa nakita nila sa ilang drone video, moabot sa 8,000 ngadto na sa 10,000 ka mga tao ang miduyog sa maong kalihukan. Tumugtuyo sa pagdaghan sa mga pulis sa karsada mato ni Maranan, mo ang paglikay nga dunay krimen nga mahitabo og masunod ang plano nga una nila gipangandaman pipila ka adlaw sa wala pa ang protesta. And deployed more than 2,000 policemen to secure them, to act as crowd control, security, patrol, para masigurado natin na zero incident tayo. And everything went well as according to plan. Zero incident na tayo, no untoward incident. Not even a single case of theft and inbox crimes happened within the vicinity of the places of engagement natin tomorrow. Yesterday. Giangko ni Maranan gagawa sa libuan ka mga pulis nga gideploy sa kadalanan. Nagandam sila og gatosan usab ka mga personnel nga nagsilbing standby force nga mao ang Civil Disturbance Management kun CDM kuno galing mo tumaw ang kagubot. Apan nagpasalamat ang general sa mga tawo nga misalmot sa dapad nga lihok protesta, lagip na sa mga organizers nga mipakita silang kadisiplinado nga wala mohimog kasamok uban sa progresibong grupo. Tayo ay nagpapasalamat din do sa ating mga kababayan na nagsagawan ang protest rally for being so disciplined and talagang nakita natin na disiplinado talaga ang mga Cebuano kahit nagpapahayag sila ng kanilang karapatan at yung kanilang mga gustong sabihin sa pamahalaan, they remain to be peaceful at sumusunod sa mga policies and mga batas na pinatutupad natin to keep us all safe and secure. Si Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa Cebu City Police Office, mitugan nga alas 5 pa lang sa buntag nagpakatap na sila og personel sa karsada. Sanglit dunay nag-una nga mihimo silang programa kini mao ang progresibong grupo. Alas 8 sa buntag nagmarch sa ang grupo nilang Jaime Paglinawan paingon sa Dalan Kulon, den dito sila mihimo og bubo nga programa. Gihatagan og igong panahon ang maong grupo nga makapadayag silang iyango sa gobyerno tungod sa harapan nga korupsyon sa mga proyekto pinagi sa flood control nga binilyon ka pesos ang gikawat. Arnold Bustamante, CCTN. Arsobispo sa Sugbo nga si Alberto Uy nanawagan sa katawong Pilipino nga mangayog pasaylo sa Ginoo taliwa sa giagi ang mga hagit sa nasod. Atol kini sa gihimo nga trillion peso march din gisaksihan kini sa libuan ka mga tao adunay dugang kasayuran. Gisugdan ng kalihukan sa usa ka Santos Gamisa sa Santo Niño Pilgrim Center diin mismong si Arsobispo Alberto Uy ang nangulo niini. Diyan na nag-abot ang managlayang mga Katolikong grupo nga nagpanikad na sa kalihukang iyang gipasiugdahan. Hangtod nga gipadayon kini sa pagmarcha sa Osmeña Boulevard kuyog ang managlahing mga grupo. Nag-abot ang mga Katoliko, dili Katoliko ug ubang mga grupo dinhi sa Osmeña Boulevard aron sa pagbaktas ug sa pag-ampo o pangamuyo silang hiniusang panawagan nga mao ang pagsumpo sa korupsyon,
pagsilot sa mga nalambigit sa bisan unsang matang sa pagpangurap, og pagbag-o sa matang sa panggoberno dinhi sa nasod. Dungan sa pagbaktas ang panawagan nila nga manubag ang mga korap nga mo'y nakaingon nganong nagkalisod ang mga tao. Ilabi na nga daghan ang mga gibahaan tungod sa palpak ka flood control projects. Kay parang may mga patay ba? Kay ang naitabo ba eron daghang patay tungod sa corruption. It's an insult on our sovereignty, on our country itself nga inganion lang bitaw talek naungon na jud ta ba nga binuangan ta ingana. Ang nga gipadayon ang kalihukan sa Fuente Osmeña Circle diin dili mo menos sa 10,000 ka mga tao ang naminaw sa mga testimonya. Sa iyang mensahe, giawhag diuy ang tanan nga mangayo og pasaylo sa Ginoo, ilabi na sa mga giagian karon sa nasod gikan sa grabing pamulitika, korupsyon sa panggoberno ug mga katalagman. Sa mga kurakot, ako mangutana, when was the last time you cried for your people? Kano sa aman ang katapusang higayon na mihilak mo para sa inyong katawhan? Doon na pa ba mo'y kasing-kasing? Doon na pa ba mo'y konsensya? Doon na pa ba mo'y Ginoo? Hingos kanila ang transparency sa matag pisong gigahin sa gobyerno ngadto sa managlay mga programa ug proyekto ug buksan unta kini ngadto sa tanan. Lain pang awhag ni Uy kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga seryosohon na gyud ang krusada sa nasudnong kagamhanan aron pang prisuhon ang tanang mga korap nga opisyal ug kontraktor. Adunay say mensahe ngadto sa ubang mga pinangita sa balaod tungod sa paglambigit sa mga ghost infrastructure projects. So may rason nga motago, no? Kung watilay angay ginaguan. So mohangyo ta budasik na nila nga mugawas. Kunya kung wasilay angay kabalak-an, di sila angay mahadlok. Pero kung naa sila guilty sila, tingani ato ginasigon nga mo mugawas sila og dawat sa ilang sayo. Human sa pagbasa sa deklarasyon aron ipanawagan ang renewal sa nasod palayo sa korupsyon, gipirmahan kini sa 60 ka mga grupo nga niuyo niini. Alang sa koalisyong gimugna sa Archdiocese nga Cebu Anti-Corruption Coalition, sinugdanan pa lang kini og magpadayon pa hangtod nga makabot ang nimong pangamuyo nila ngadto sa Ginoo o pagtuman sa ilang awhag. Gipasalamatan sa Archdiocese og organizers ang kooperasyon sa tanan mong hapsay, malinawon og malampuson ang maong protesta. Gian Navarro, CCTN News. Vice Presidente Sara Duterte mipasalig nga ipadayon ang pagpakigbatok sa giingong mga hangol nga opisyal sa gobyerno. Gilakpit niya ang maong pamahayag dungan sa pagreport sa mga nahimo sa Office of the Vice President ning tuiga. Ani ang dugang kasayuran. Mipasalig si Vice Presidente Sara Duterte nga magpadayon ang pagpakigbatok sa mga gihulagway niyang hangol nga kadagkuan sa gobyerno. Gipagi kini sa year-end report diin gipasigarbo ang mga nahimo sa Office of the Vice President ning tuiga. Sumapa sing video message nga magpadayon ang buhatan sa pagtuman sa managlay mga proyekto, pagpakigbatok sa korupsyon ug ang giilan niyang tapang at malasakit ngadto sa uban. Kini aron makabot ang gitingong kalambuan sa nasod bisan pa man sa giatubang niyang mga kontrobersiya ning tuiga. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Mobot sa 875,000 ka mga commuters ang nakasakay sa free ride bus program sa OVP gikan Enero hangtod Oktubre ning tuiga. Nihatag usab sila og medical assistance ngadto sa kapin 4,000 ka mga pasyente ug burial assistance ngadto sa 1,377 ka mga beneficiaries. Apil sa mga gipanghimo sa Office of the Vice President mao ang pagtabang sa mga apektado sa magnitude 6.9 nga linog ug bagyong Tino dinhi sa Sugbo. Mula sa mahusay na financial report ng OVP Finance Team, nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity.
Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga OVP partners na binigyan natin ng isang pasidungog noong buwan ng Hunyo. Ang inyong pakikipagtulungan ay kritikal upang matagumpay naming maihatid ang napapanahon, mahusay at makabuluhang serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Masalig gining padayonon ang uban pa mga programa sama na lang sa panginabuhian, pagpananom ug uban pa hangtod sa sunod nga tuig. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita karong buntaga, syudad sa Mandawi nihimo silang Christmas lighting sa higanting Christmas tree ug uban pa mga dekorasyon sa plaza. Nanginhaut ay labi na ang katagkuan nga makahatag kini og kalipay o paglaom sa mga nanimuyo bisan pa man sa nasinati makatalagman. Ang kasayiran niya di Mary Rose Sagarino. Opisyal na nga gisugan ni atong Biyernes sa gabi ang higanting Christmas tree ug uban pang mabulukon nga dekorasyon sa syudad sa Mandawi. Ang Christmas tree lighting gipanguluhan ni Mayor Tadeo Junki Uwano o Congresswoman Imari Lollipop Uwano Dizon. Ni tambong usab ang pipila ka mga konsehal o kapitan sa barangay. Ni saksi og nalingaw usab ang libuan ka mga residente. Gawas sa pagpasiga sa mga dekorasyon sa Heritage Plaza, aduna usab fireworks display nga mulungtad og 5 ka minutos. Sa iyang mensahe, matod ni Mayor Junki nga gitinguha sa syudad nga ang Christmas decorations makahatag og kalipay ug paglaom sa mga tawo bisan pa sa kalamidad nga nahitabo. This year's lighting activity carry a deeper meaning. They are not just decorations, they are symbols of our resilience, our unity, and our shakable spirit as Mandawianos. Christmas reminds us that even in the darkest moments, hope always finds a way to shine. Ang kahayag sa Pasko dili mapaong bisag unsa pa kalisod ang atong atubangon. In fact, it shines brighter when we stand together as one united Mandawi. Nagpasalamat usab kini sa mga nitabang sa syudad human sa nasinating linog ug bagyo. Our partners, private sector, national agencies, neighboring LGUs, and all who shared their blessings, daghan kay salamat kaninyong tanan. Your generosity has brought comfort to many families who needed it most. Ang mga mabulukong dayan-dayan magpabilin sa Heritage Plaza hangtod mahuman ang Sinulog Festival sunod tuig. Moabot sa 5 ngadto sa 8 milyones pesos ang gigahin nga pondo sa syudad alang sa mga dekorasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Makato man naguna mga balita nga nahipo sa CCTN News Department, inyo ka na nga nakita sa Siri 47. Then inyo na nga matanawan na nga itong balita matag alas 5 hangtod sa alas 6 sa gabi diri sa CCTN Channel 47. So mo break sa takadali kay sa ato pagbalik laos-laos sa ta sa mga naguna mga hisgutanan sama na lang sa issue sa dahil nasab na nga kanang pagkiha nasab ni Byron Garcia batok ni Governor Pamela Baricuatro ingon man unsa kay kasikas ron dito sa Kongreso sa kay gidangatan ron ni Kongresista Miao kana og uban pa ato na nga pagahisgutan sa ato pagbalik sa Hello Cebu may buntag Pinoy. Please stand by. Hello Cebu, Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Field Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy sa nga sino mga regular program hosts nga silang maluino kanto ta Barok si Attorney John Destacamento, ako si Gia Navarro. Atong oras alas 8:32 sa buntag, diretso na ta sa ato ang mga hisgutanan karong adlaw. So kani bisan pa man og December na, magpasko na, nagkabugnaw na ang panahon, pero ang pamulitika init gihapon. So let's start it here locally. So nakugang na sab ang mga netizens, ilabi na sa mga nagsubay sa mga kasika sa Kapitolyo, kining lain na sab nga kaso ang gipasaka ni Byron Garcia. Byron Garcia is the brother of former Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Lain na sab nga administrative complaint ngano tungod kana sa false and misleading statements bahin sa C-ambulance sa probinsya sa Subo. Kining inyong nakita nga at least kasi pwede nato ipakita kanang ang pag-post ni Governor Pam sa C-ambulance sa Kapitolyo nga naipinaana siya. Katong may numduman niya tong October 7 mga higala no, gi-report or gi-paambit ni Governor Barry Cuatro ang mga good news through the Provincial Information Office nga matud pa quote-unquote acquired. Naka-acquire matud pa ang Kapitolyo og C-ambulance. Hinungdan nga sa nakalabay nga simana if you can see it, grabe, ingana gyud ang matang sa ilang pagpasigarbo as reflected sa ilaha nga Facebook post datong October 7. Hinungdan nga kana maoy gikadudahan sa Pikas Campo, di ba? And if we backtrack sa ingani nga issue bahin sa C-ambulance, kung may numduman sa miaging simana, si Bukal Tining Martinez III nakapangutana siya ngadto sa mga sakop sa PDRRMO o sa Provincial Budget Office kung kaning bahin sa dako nga budget for the rental of C-ambulance. Hinungdan nga giklaro na di ito sa Budget Office o sa PDRRMO nga
padayon pa man ang procurement process sa maong si ambulance ngadto sa supplier nga Dynacast. Although naisamputi noon sa kalibog sa ni Martinez kung unsa magyud kanang ngano nakabaton gyud ang Kapitolyo sa maong si ambulance, though wala pa man sila nakapalit ug padayon pa ang procurement process. Daan ang gi-explain ni PDRRMO Chief Dennis Pastor nga og sasakyanan pa na nag-test drive noon sila sunod lang sa 50 ka or 50 hours. Hinungdan nga gigamitan or gitesting na during the delivery of medicines kanang nag-medical mission sila dito sa isla sa Camotes. Bisan pa man og nasabta ni noon, going back a few days after nga nahisgot ang si ambulance, manato nga nagpost si Baricuatro niadtong Sabado nga prototype lang di ito. Igorang gi-testing and igorang nga gisuwayan ang maong matang sa ambulance do mipasalig ginon sila nga ilasab nang ibutyag pohon-pohon nga to sa publiko ang procurement process diini aron nga masiguro nga dili mausik ang pundo. With that, wala hinuon mahalin sa habig ni Byron Garcia mao nga bisan pa man og muna na og explain hangtod nga nisangpot tinuon sa nanasab kanang nagbinayloay na sab og mga pasagil silang board member Tining og si Governor Pam and to my surprise kagahapon nga mura nagwaray nahitabo no nga nag-abot silang board Tining ug si Gov Pam gahapon during the Provincial Development Council meeting. Well, ato ka nang ipapangutana tomorrow during the press conference sa Kapitolyo. But despite from that, wala hinuon mahalin or wala masatisfy si Byron Garcia sa maong explanation hinungdan nga nakaaghat hinuon siya sa pagduso og administrative case batok ti Baricuatro ngadto sa Office of the President og sa Ombudsman. Ang reklamo niya kalapasan sa Local Government Code, that's Republic Act 7160 og Republic Act 6713 kung Code of Conduct among employees sa gobyerno. Tungod kay matud pa misleading ra og nihatag ra gyud og kalibog gadto sa publiko. So niya kini pinaagi sa Provincial Prosecutor's Office and gipagawas lang hinuon kagahapon sa kampo nilang Byron Garcia kagahapon sa mga sakop sa media. Pero dali ra hinuon nakatubag ang habig ni Governor Pamela Baricuatro. So let me check. So in fairness sa sabno, base sa gitunol nga message ni Governor Pam nga to sa basakop sa media, quote unquote, "Let him file all the cases he wants. I will face him in court. Padayon kog trabaho kay klaro kaayo mas malipayon karon ang Sugbo ug ang Kapitolyo." Manay tubag di Baricuatro sa maong reklamo. Hinungdan nga wala hinon panumbali nga apan padayon ni noon pero ipasalig ginoon nga kung unsa man gani ang mamahimong samputanan ilabi na sa pag-purchase kini nga matang sa si ambulance. Ilan na nga ipagawas gato sa publiko aron ang katawhan masayod na mismo. And in fairness ron sa Kapitolyo, live stream nila ang mga bidding processes sa tanan-tanan nga mga kuunsa man nga mga transactions and kuunsa man nga mga programs and projects nga himuon sa Kapitolyo. Live stream na sa Bids and Awards Committee aron nga ang katawhan masayod usab sila or updated usab sila kung asa naman paingon or kung galing mangayo na og resibo at least makasukit-sukit na matud pa ang publiko. Well, despite from that,
sa maong nga reklamo walay nun kini panumbalingan ni Bari 4 kay kung ato pagabasihan ang mga nang-agi niya nga mga pamahayag, ladies and gentlemen, nagpabilin ang duda ni Bari 4 nga naglihok na ang Pikas Campo. Sige, let's name it. Gilagway niya ang kampo ni kanhi Governor Gwendolyn Garcia sa paghimo og sa paghimo og mga matud pa mga distractions nga makaapekto sa iyahang liderato. Kung ato nga may numduman few weeks ago, nagsugod dinon ka na sa pagpakatap sa mga fake statements or fake quote cards nga naamong ang mga lehitimong media organization hangtod sa nisangpot sa mga kaso kini papasaka og kaso ni Byron Garcia. Anyway, this is the second case nga giduso ni Byron Garcia batok ni Bari 4. Ang una, which is nakatawa ang katawhan, ang madlang people tungod lang sa birthday gift sa mga sakop sa Cebu Provincial Police Office gato ni Bari 4. Ang reklamo ni Byron Garcia kay giingong nagsulob si Bari 4 o kaning SWAT uniform. Bisan pa man nga ang pagduda sa publiko, artificial intelligence generated man dining kaning gisulob niya nga uniform. So anyway, maybe may nanoon ni Salir Alag ni Garcia ang maong reklamo kay lagi gikatawan man sa mga netizens hangtod nga ang lain na sa kaso nga giduso kadto nang may tungod sa si ambulance. Anyway, tomorrow mo paigayin man og press conference si Governor Bari 4. Anyway, suwayan man usab nato sa pagpagutan na atong suwayat sa pagsukit-sukit kanang kanang bahin sa si ambulance nganong nakaaghat nakapost man sila during October 7, and we will see what is the status sa pag-procure ani, and we would also like to know kung kaning giyon sa nila how is the test drive went on kanang unsa na may unsa na ang naimong dagan sa ilang test drive sa maong si ambulance, and unsa pa gyud ka importante alang kanila. Though una nila nga gibarugan nga gituyo nila ang pag-acquire or acquire ba or for the meantime gi-borrow ba kaning nga si ambulance aron nga matud pa magamit sa pagsalbar sa kinabuhi. Pero adunay ban pa mga publiko, adunay ban pa nga mga netizens nga nagduda or nakapangutana kung what if simbakuuroy during the test drive kana makasugat og aksidente ang si ambulance atol sa pagresponde. Natuki gid kana during the budget deliberation sa PDRRMO. So ang gitubag ni Bukal Seno of Mandawi City Lone District nga kung kinsa man ang nakarehistro sa maong kung asa man nakarehistro ang maong si ambulance, siya ang nay tulubagon. So meaning kaning kung ang tagtungod sa maong si ambulance, which is the supplier, so doon na siya tulubagon kung si Bakuroy doon na mahitabo. Kay matud pa, wala man ma-turnover ngadto sa Kapitolyo ang ownership sa maong si ambulance. Ang litagpadayon pa man hinuon ang procurement process. Anyway, ato kanang sukit-sukiton pa nato kaning mga dugang pa nga mga impormasyon aron maklaro na sa tanan, and for once and for all makahatag yun o pagpaklaro ang habig sa gobernador bahin sa si ambulance. And amo ka na nga ihatod din sa itong mga news and public affairs programs diri sa CCTN Channel 47. Okay, labang ta sa sunod nga issue from local nga init mas init hinuon dito sa national kay kagahapon nahugyaw ang mga netizens ingon man ang katawhan sa dihang na hukman hinuon sa mga kakaubanan or mga sakop sa Kongreso nga isuspenso sulod sa 60 kaadlaw si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga.
So gi-adopt hinoon sa House of sa Kongreso pinagi sa Committee on Ethics and Privileges ang recommendation nga isuspenso si Kongresista Kiko Barsaga gumikan sa ethics complaint nga gipasaka batok niya. During the plenary session, batok di 4-piece party list Representative JC Abalos nga kinahanglan na gyud nila nga suspensohon sud sa 60 ka adlaw si Barsaga gumikan lang sa mga social media posts nga nakahatag og kakuyaw, nakahatag og risgo ilabi na sa mga kakaubanan sa Kongreso. Let me read the portion of sa iyahang manifestation o ilang recommendation gikan sa komitiba nga gibasa ni Kongresista Abalos. Quote unquote, ultimately, Mr. Speaker, based on these standards of conduct, the committee finds the social media posts on Facebook unbefitting of a House member. The respondents' reckless, offensive, and irresponsible use of a social media platform tarnishes the name, integrity, and reputation of the House of Representatives. Duga pa niya, quote-unquote, Mr. Speaker, after thorough deliberation on the case, the committee finds that the actions of Representative Barsaga imposing incendiary social media content on his Facebook accounts and retaining and failing to remove publicly viewable, inappropriate, and indecent photos to be unparliamentary and unbecoming of a House member. Taking in their entirety, the actions of Representative Barsaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House. Tungod sa mga recommendation, nag-votation man ang mga sakop sa Kongreso, moabot sa 249 ka mga magbabalaod ang naipabor nga isuspenso si Barsaga, samtang 5 ang nisupak o 11 ang nag-abstain. O guman masayod sa maong balita, kini ang nimo pamahayag ni Kongresista Barsaga. Allow me to read kining naka-ato gi-flash ron nga pamahayag na naka-flash sa inyong mga monitors o inyong mga screens. Quote unquote, they said my statements against President Marcos was unethical, but they never said it was untrue. Marcos will experience a repeat of history, not just like his father, but also like all the other dictators who became before him. When you steal and kill the people that you are constitutionally mandated to serve, then you will face the retribution of both God and country. So manay pamahayag ni Barsaga human sa recommendation gikan sa Ethics Committee. So kung ato ang uting kayon ang ang hinungdan nganong naduso man ang maong reklamo, nganong naduso man ang reklamo gikan sa Ethics Committee ngadto kang Barsaga atol na sa pagsugod sa issue sa flood control projects. Denan nito mao si Barsaga. Adunay mga post siyang social media nga nakigduwa siya with some pretty ladies. O niya doon na pa siya sa ka-social media post nga nagbitbit siya og daghang mga salapi. And another thing, bisan unsa na lang matod pa ang nahimong pamahayag diya, pinagi siya ang Facebook account o yung Facebook page, diin gipadayag diya ang kasagboyo ngadto sa kasamtangang administrasyon. Hinungdan nga gipunit kini sa mga kritiko ni Marcos Jr. Apil na ang mga DDS. Ug tungod yan na hulga na noon ang mga sakop sa Kongreso nga kung ugaling magpabilin ang pagkabadlungon ni Barsaga, mabutang hinon sa alanganin. However, nakita hinuon sa mga netizens o nakita hinuon sa uban pa nga mga kritiko nga basin gisuwayan kaha nila sa pagpahilom si Barsaga kay ba naman mo kung makasubay gud mo sa social media ni Kongresista Kiko Barsaga, grabe kaayo ang iyang mga pamahayag ngadto sa administrasyon, grabe usab ang iyang pagbulgar ngadto sa mga kakaubanan sa Kongreso. Inungdan nga tungod kay given man lagi nga unethical man sa ang mga gipambutyag ni Barsaga mao gisuspenso nila for 60 days nga walay sweldo. Yan nakaingon na lang hinuon si Kongresista Barsaga nga unsa naman hinuon ni basin wala hinuon koy pambayad sa rentals tungod sa iyahang gidangatan.
hinungdan nga gikabalak-an sa masakop sa Kongreso ga basin mosangpot tinuon sa dako nga kagubot kung isgutan ang pamulitika. So inaut-unta nga kung unsa baka ang mamahimong nga samputanan or kung unsa maka ang mamahimong samputanan sa ilahang pagpahamtog og silot ngadto kang barsaga, hinungdan unta lang dili ra maapektuhan kung unsa man ang mamahimong sunod nga lakang sa Kongreso, ilabi na nga nagpadayon og nagkainit ang issue bahin sa korupsyon. Sama na lang sa I don't know kung mahuman ba kaning mahumanon ba nila ang ilahang pag-utingkay sa mga questionable flood control projects din. Doon yung mga kongresista nga na-involve ana og doon mga kongresista nga nakapunit usab og dako-dako nga bahin. And delikado kay basin mo sangpot tinuon sa destabilization or whatever it would be. So we will see unsa baka ang mamahimong sangputanan ani nga tanan-tanan. Okay? Labag na sabta sa lain nga hisgutanan from Kongreso, ari na sabta sa habig sa Vice Presidente. Medyo bugat-bugat man tuod no sa ato nang gipakita nga report kaganihan no. Medyo bugat-bugat sab ang nahimong pabahayag di Vice Presidente Sara Duterte batok sa mga hangol nga opisyal sa gobyerno, especially the top officials. Pinagi na sa iyahang year-end report. Then, iyan na nga gimension sa last part. Hinungdan nga nakapangutan na gyud ang mga tao. Well, kitsa ba kay giigo ni Vice Presidente Duterte sa iyang giingon nga mga hangol nga opisyal sa gobyerno kung hisgutan na mismo ang paghatag og serbisyo. Although wala niya ginganlan, manigingon nato nga bato-bato sa langit ang tamaan ay magalit. Pero despite from that kaning mga pasangil ni pasali ginoon si Vice Presidente Duterte nga magpadayon hinuon siya og ang Office of the Vice President sa pag-abag ngadto sa uban pa mga tabangonon sa nasod og pagtabang ngadto sa mga labing nanginahanglan. Ilabi na karon nga sa inyo nga nakita nga video footage do paspasinoon nga napasar paspasinoon ang nahimong budget deliberation sa Senado ngadto sa Office of the Vice President alang sa more or less 800 million pesos nga budget sa OVP for year 2026. Kung ato nga i-backtrack ang nahimong dagan sa budget deliberations, gani nakita sa kaalyado ni Vice Presidente Duterte nga si Senador Robin Padilla nga matod pa kinahanglan nga maabot nga to sa ubang mga dapit until the remotest areas ang serbisyo sa Office of the Vice President. Kay alang niya walay laing buhatan nga makahatod og ingana nga matang sa serbisyo sa ing-anak kalagyo nga dapit kundi ang Office of the Vice President nagyon. Diba? And hangtod karon nga nagpabiling tanhaga alang sa mga kritiko di Vice Presidente Duterte nganong paspas man di ay or di katingalan sa uban pa nga dali lagi. Kay kung ato may numduman sa nang-agi nga mga tuig no, gisukit-sukit tamang gyud sa mga sakop sa Kongreso and yes, sige, i-appeal sab nato no sa Senado sa miaging tuig nga grabe ang ilahang pagsukit-sukit sa proposed budget from the Office of the Vice President nga malakip sa national budget. Kay last year na okay na magyud ang issue bahin sa confidential funds sa Office of the Vice President and sa Department of Education diin si Vice President Duterte ang secretary niya ng panahon na. Hinungdan nga nausog yun ang mga memes din ng panahon na kanang Shimaynet o uban pa. Pero karon paspasin ho ng dagan sa maong budget deliberations. But nevertheless, kung unsa man gani ang ilahang nga motibo nga nung gidali-dali na lang nga nung naglikay hinoon matod pa sa drama ang Vice Presidente, well, we will find out. But ato ang lakbitan nga sa iya nga yes, ang main purpose gud sa iyahang video statement kagahapon
aside sa iyahang nga pasalig kundi iya usab nga itaho ang mga nahimo sa Office of the Vice President ning tuiga. In fairness no, dagadagan na sab sila og mga nahimo gikan sa pag-abag gato sa mga naapektuhan sa specifically diri sa Central Visayas sa Bagyong Tino o sa magnitude 6.10 nga linog diin ang Office of the Vice President dihatag usab sa ilahang nga tabang ngadto sa mga apektado. Gani ila usab na nga gitaho nga dagan-dagan ang mga nakasakay sa ilahang libreng sakay nga bus sa OVP, and mipasalig usab nga padayon usab nila ang ilang mga projects sama na lang sa livelihood program nga magnegosyo taday, ang ilahang school bags distribution nga to sa mga estudyante, which is pagbabago, og ilahang tree planting ngadto sa mga uban pa nga mga bukid-bukid sa Pilipinas. So we will see what will happen sa unsa baka ang mamahimong dagan sa Office of the Vice President gani. Kusa nang agi mga semana ni padayag baya si Vice Presidente Duterte kung nga andam hinuon siya matud pa nga muling nga mo assume sa presidency kung simbako oroy magkagrabe man ang mamahimong destabilization plot ngadto sa kasamtangang nga administrasyon. Though una nang gibarugan ni Marcos Jr. og sa habig sa Malacañang nga digid mo resign ang kasamtangang presidente kay matud pa despite sa kung unsa man nga mga pasangil nga iyang giatubang andam hinuon man niyang atubangon just to make sure nga just to correct kung unsa man nga mga pasangil and to prove nga digid siya sinner or whatever. So we will see in the coming weeks. So inaut-unta nung kini nga tong kasaulogan sa Pasko, unta lang no kining celebration sa Pasko, ceasefire na lang sa una sa pamulitika, pero padayon gihapon nga maigmaton sa mga kung unsa man ang padayon pa natong gisubay ilabi na sa nagkagrabe na ron nga issue sa corruption. So inaut-unta nga ngatong pagsaulog sa Pasko, kanang medyo kalma-kalma na ta. Sige, ipalabi na lang nato ng holiday celebration para sige, iniguman sa New Year, basin ubuto na sab kung unsa ba ng mga angayang pabuthon kung hisgutan ang panggoberno nga unta daw sab dili maapektuhan sa pamuyo sa isig kaingon og sa ato ang malinawong pagpuyo dinhi sa ato ang palibot. Okay, ngatong oras kay alas 8:57 naman sa buntag, ato na rong palutson unsa na maka ang nakaandam ron nga pulong og kinabuhi gikan ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo ang diwag sa dalan ko. Ang gitingmuha sa Ginoo gikan kanato mao ang atong pagtuo. Ang tao nga may pagtuo misalig kang Hesus. Sa Marcos 6:4-5 ato kining mabasa. Og niingon si Hesus kanila, ang propeta gitawod sa tanang dapit gawas siyang kaugalingong lungsod. Sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala sila makahimog milagro dito gawas sa tapion sa iyang mga kamot niya itong pipila ka pasakiton. Unayo sila natingala siya pag-ayo nga wa sila mutuo. Dini ato masabtan nga ang pagkaway pagtuo sa katawan may makapugong kang Hesus sa paghimo og milagro. Ang tao nga may pagtuo dili na magkinahanglan og milagro kay siya misalig man sa gawom sa Ginoo sa pagtabang kaniya. Kaya iyang pagtuo mo ang magkaghat sa iyang makita sa mga talagsaong buhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sa 1:20-29 nag-ingon, unya, mingon si Hesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan katong mutuo bisan wala kakita kanako. Kung gusto kang makadawat og milagro sa imong kinabuhi, patubuha gayud ang imong pagtuo. Ngayon, mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong
kinabuhi. Magampo kita. Langito nga man, ang among pagtuo mo iyawi aron maangkon namo ang milagro nga among gikinahanglan. Hataki kami sa grasya aron kanunay kami ligon sa maong pagsalig kanimo ug diha kanimo lamang kami mututo. Amen. Ang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may napupos sa ato nga tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines ni Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Sa ato nga news department, pinagi sa atong news manager nga si Dennis Tabar. Sa ato mga kakaubanan sa TOC nga silang Kuya Robert, Ate Inday, Matmat, Mabel, ug si Ate Joanne. Sa news department, silang Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond, ug diri sa studio, ang atong source of happiness, Ferdy Katubay, Katamislat. Sangan sa atong mga regular program hosts nga silang Malu Inocado Tabar o si Attorney John Destacamento, ako si Gia Navarro. Dagan kayong salamat sa inyo pag-uban-uban ka nato sa saka oras. Mag-amping ta sa tagsa-tagsa natong mga lakaw o dita makalimot sa pagpasalamat kanunay nga to sa labawng makagagahom aron nga magpadayon ta sa pag-atubang sa mga hagit sa atong kinabuhi o sa atong katilingban. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Hello